may addiction potential ang panonood sa YouTube? Sagutin na natin yung tanong. Ano nga ba ang mas healthy? Maglaro o manood ng YouTube? Para sa akin, mas healthy ang maglaro. Boom! Mic drop. Tapos na yung video. Salamat sa panonood. Wait lang. Ganun lang ba yun? Hindi ko man lang ma-explain sarili ko? Okay, okay. Ito na explanation ko. Basically, nauuwi lang yan sa isang kataga eh. Mindless entertainment. Ano yung mindless entertainment na yan? Well, ang YouTube at paglalaro ay parehong form of entertainment, di ba? Magkaiba lang sila ng style at method kung paano sila mag-entertain. Sa YouTube, engagement ang usapan. Simula nag-click ka ng video, ang tanong sa'yo ng YouTube algorithm, natapos mo ba yung video? Kung hindi mo naman natapos, hanggang saan ka? Nag-like ka ba sa video na yun? Nag-comment ka ba? Shinare mo ba? Nag-subscribe ka ba dahil sa video na yan? Gaano ka ka-engaged sa naklik mong video? Sa laro naman, immersion ang tanong ng isang laro sa'yo. Nadalian ka ba sa laro? Nahirapan ka ba? Napagod ka ba to the point na hindi mo na natapos? Kung natapos mo naman, anong favorite part mo? Nagustuhan mo ba yung gameplay? Gaano ka ka-immersed sa laro na nilaro mo, 'di ba? Pero pareho silang nakakapagbigay ng libang sa buhay natin. Nagiging mindless ang entertainment kung, well, nasa word na. Kung hindi ka na nag-iisip. Passive ka na sa panonood or nilalaro mo. Hindi na naantig yung puso mo. Hindi na napupukaw yung interest mo.